ng mga produkto ng mga negosyante natin ngayong Sabado. Hindi lang kayo tatakamin, pati mga bulsa nyo ay bubusugin. Patok na manok, hindi naging chicken ang pinagdaanan. Lunukin ng pride para sa chicken na pride. Pinakamura is manok. Ang kilo ng manok is 90 to 100 pesos. Ang goal ko is ma-encourage ko yung mga bata na magustuhan nila. Pag nakuha ko yung mga bata, kuha ko na rin yung buong pamilya. Kilalanin ng sisterettes na may kainan din na ma-reach. Paandar nilang lugaw at silog, pati ang kinikita ay busog. Mas nag-boost yung sales namin kasi may twist siya. Sa monster silog namin, meron na siyang 4 na ulam with egg and rice. And then sa lugaw overload naman, sinasabi nga nila na pag kumain ka ng agahan, hanggang hapunan mo na kasi ang bigat sa tiyan. Ikaw ba'y afford lang ang maliit na puhunan? Kahit maliit, pasok pa rin para sa pwedeng pagkakitaan. Kahit bata pa po kami ngayon, gusto ko pong magkaroon kami ng financial stability. Unang tray pa lang po, pumatok po agad yung burger namin. Sold out agad. Yung second day, third day, yung puhunan po na 700, bumalik agad sa amin. Susunod sa Pera Paraan. Ano kaya ang nasa dulo ng napakahabang pila na ito? Kapag pinipilahan, totoo bang masarap ito? At paniniwala ba kayo na isang bagyo ang nakatulong sa negosyo ni Papsi Mike? Abangan mamaya. Mapapayas ba tayo sa Yema? Yema spread na, pasok na negosyo raw. How true! 3,000 pesos na puhunan ng isang 21-year-old. Posible ba magkaroon ng panalong negosyo? Just you wait, Mamshis and Papshis! Curious ba kayo kung anong pinipilahan ng mga beshi natin? Salamat po! Sa Pasig City, matatagpuan ang Juicy and Best Fried Chicken o JB Fried Chicken. Ang balita namin, for the win daw ang fried chicken nila. Malasa, tapos juicy siya. Kahit konting kanin lang, ganyan lang ang kakainin mo. Sobra na. Lagi po bumabalik kasi dito kasi masarap. Nakita ko na marami siyang pila, kaya nag-try kami. At dahil patok na patok ang kanilang mga manok, umaabot daw sa 6 figures ang kinikita nila kada buwan. Sa produkto, hindi na raw kailangan ng kung ano-anong flavors. Classic fried chicken lang, sapat na. Aba, syempre, titikman ko yan. Pero bago yan, challenge time muna. Nako, eto mga mamsi at papsi, meron daw silang ilalabas na iba't ibang parte ng manok. Ayan, kailangan mahulaan ko ito. Pero ang twist, para mahulaan ko ito, kailangan naka-blindfold tayo. Teka lang. Breast part. Final answer. And executory. Siyempre, kailangan may round 2. Bring it on! Okay. Kapaka ulit tayo. Kung anong part ito. Ay, ano ba iring part na irin? Leeg! Leeg! I'm very sure. Meron tayong third round, okay? Bring it on! Wow! This is whole chicken. Tama! Oh, yeah. Sabi ko sa iyo. Pag namimili ka, alam mo yan. Ngayon, titikman ko na. Juiciness is good. At malasa, crispy. Mga mamsi at papsi, kung crispy and juicy fried chicken ang bet niyang ihain sa inyong chikiting, aba, we got you! Dahil pakikita ni na Papsi Mike ang kanilang proseso sa pagpiprito, para ang inyong fried chicken can go from this to this. Marinated for 24 hours ang manok nila bago iprito. Hinihintay muna raw nilang umabot ang temperatura ng mantika to 300 degrees Fahrenheit. Tsaka pa lalagyan ng breading ang manok. Para sa breading, gumagamit sila ng pinagalo-halong all-purpose flour, cornstarch, salt, and pepper. Agad-agad nang ihuhulog sa kumukulong mantika ang freshly coated chicken. Kapag kasi tumagal, papangit ang kapit ng breading sa manok. So, the fresher, the better.
Depende sa parte ng manok na ipiprito, pwede maghintay ng 10 to 20 minutes bago ito hanguin. Ang chika ni Papshi Mike, i-check na lang ito every 5 minutes. Tcharan! Crispy fried chicken achieved! Ang presyo ng manok dito sa JB Fried Chicken, nagsisimula sa 15 pesos para sa leeg hanggang 320 pesos para sa Jumbo Whole Fried Chicken na pwede ng pagsaluhan ng buong pamilya. Okay lang ang maliit na kita, hindi mo na kailangan yung masyadong kumita ng malakit yumamang kaagad. Na lahat yan nakukuha sa tiyaga. Mas maganda yung marami kang napapasaya at kumikita ka rin. Nitong July lang, nag-celebrate sila ng kanilang 3rd anniversary. Pero bago maging full-time entrepreneur, itong si Papshi Mike. Dati siya nagtrabaho bilang seaman for 20 years. Hindi raw naging chicken para kay Papshi Mike ang malayo sa kanyang sariling pamilya. Iniisip mo na lang kung yung mga future na ibibigay mo sa kanila. Kung ano yung gusto nila, pwede mong ibigay. Yun lang ang pinakabawi mo na masarap sa pakiramdam. Pero yung time na nawala sila sa piling mo, mahirap, walang kapalit yun, hindi mababayaran. 10 taon naging bar manager sa barko si Papshi Mike. Kaya nagkaroon ako ng malaking background sa pagbibusiness. Naituro sa akin doon yung pag-costing ng pagkain, food cost, pagkukuha ng mga supplier, pagtingin ng tamang quality ng product. Pero noong 2020, natigil muna siya sa pagsampa sa barko. Nung pandemic, nag-close lahat ng cruise line. Luckily, nandito na ako bago mag-lockdown. Siniisip ko na mukhang matatagalan yung lockdown, na wala kaming trabaho. So, kailangan, continuous naman yung payment ng bills natin. So, kailangan maghanap tayo ng pagkakakitaan. At mabuti na lang, mahilig daw magluto si Papshi Mike. Kaya ang kanyang naisipang negosyo, pagkain. Kung magtatayo ka ng business, yung kaya mong handlein. Hindi yung magtatayo ka ng parlor, pagkatas hindi ka marunong maggupit, o magtatayo ka ng talyer, hindi ka naman marunong magmekaniko. So, paano pag wala yung mga tauhan? Hindi mo kayang patakbuhin. So, ito, at least, alam ko na kahit wala yung tauhan ko, kaya kong patakbuhin. Ako nagluluto. At simple lang ang dahilan kung bakit classic fried chicken ang kanyang naging produkto. Nung time ng pandemic na yon, ang pinakamura is manok. Ang kilo ng manok is 90 to 100 pesos. Maraming supplier. Nung nagumpisa ako, ang goal ko is ma-encourage ko yung mga bata na magustuhan nila, na pag nakuha ko yung mga bata, kuha ko na rin yung buong pamilya. Kasi kung yung anak mo madaling pakainin, yun ang bibilin mo. Kahit may alam sa food business at mura ang pinagkukuhanan niya ng produkto, hindi agad-agad bumatok ang kanyang manok. Napakahirap nung una. Maghihintay ka talaga ng bibili. Nangangamba ka pagdating ng alas 8 kung mauubos ba o hindi. Ayoko pa naman nung magtitira ka tapos magbebenta kinabukasan. So, parang isang buwan ulam ko manok, gabi-gabi. Dumating din daw ang pagkakataong pinabalik siya sa pagtatrabaho sa barko. Sabi ko nga nung nasa barko ko, bakit napatakbo ko yung 13 bars, 3 restaurant sa barko na hindi naman sa akin? Kung ito, magiging akin at sa mga anak ko, bakit hindi ito ang pagtuunan ko ng pansin? So, yun ang ginawa ko, kaya ako nag-retire. Ngayon focus na sa business si Papshi Mike, dumating daw ang liwanag sa kanila sa isang maulan na gabi. May bagyo, signal number 3. Baha sa palengke, sarado lahat ng establishment dito. Maraming nagtatanong kung magbubukas kami kasi wala daw silang mabilang ulam. Sabi ko sa kanila, sige, pagluluto ko kayo, kung hihintayin nyo. So hinintay naman nila, umuo sila. Pagsilip ko sa pila, 10 na yung nakapila. So salang pa uli akong isang kawali. Sa isang gabing yun, naubos daw ang katumbas na 3 araw na paninda. At mula noon, parami na ng parami ang kanilang suki. So hindi na ako nagwo-worry doon sa dating 40 kilos na hinahanda ko na kung mauubos, hindi. Sure na yun, mauubos. Ang kanyang family naman, full support daw sa Papa Mike nila. Anak kong panganay ang nagpapatakbo ng aming Facebook ads at saka lahat ng online marketing. At yung bunso ko naman, nabimigay ng flyers yun doon sa condo unit. Tapos yung asawa ko ang nagtitinda at nagmamanage ng kaha. Unti-unti na rin niyang inaayos ang kanyang magiging commissary. At nakabili na rin ng new wheels itong si Papshi Mike. Dating service ko, e-bike. Wala na, lasog-lasog na kasi kinakarga ko ng 70 kilos. Hindi lang dagdag kita ang naging bunga ng fried chicken business ni Papshi Mike. Pinakamalaking reward, hindi na ako aalis. Kasama ko na yung pamilya ko. Makikita ko na yung mga anak kong lalaki. Kasi isa rin akong anak ng OFW. So mahirap din, hindi mo na maibabalik yung time na nawala. So kaya ganyan, sure na ako dyan na kaya na kami itaguyod ng JB Fried Chicken. Susunod sa Pera Paraan. Kapag tinawag ng monster, nega na ba ito? No yan para sa kainan ni na Joy at Glenn.
Mapapasana all tayo sa panalong bonding ng sisterets na ito. Mga Mamshi at Papshi, meet Mamshi Joey at Mamshi Jilen, ang mga negosyanteng sisterettes ng San Andres Bukid, Manila. Kung usapang level up ideas lang daw ang labanan, hindi raw sila magpapatalo riyan. Imbes kasing plain lugaw at silog lang, pambato raw nila ang lugaw overload at monster silog. So marami kasing mga silog dito sa area. So sabi namin kailangan merong onting twist na magaganap para mas matangkilik ng tao. So nung nasa Singapore ako that time, kami ng husband ko mahilig kami sa food. So umiikot talaga kami to try food talaga sa Singapore. Tapos one time nakasubo kami ng monster curry. So sabi ko, ito kaya yung dalhin ko sa sa Pilipinas. So inopen ko kay Jilen. Sabi ko, lagyan mo ng twist yung silog at saka yung lugaw mo. So dun nabuo yung overload at saka yung monster silog. Mas nag-boost yung namin, yung sales namin kasi nga may twist siya. So parang sa monster silog namin, meron na siyang 4 na ulam with egg and rice. Parang sa isang monster silog, parang buong pamilya na makakakain. And then sa may lugaw overload naman, parang sinasabi nga nila na pag kumain ka ng agahan, hanggang hapunan mo na kasi ang bigat sa tiyan. Katulad ng mga tindang overload ni na Joey at Jilen, nag-uumapaw din ang pagmamahal nila sa isa't isa bilang magkapatid. Simula raw kasi pagkabata, close na ang dalawa. Lagi raw sila magkasama at kung minsan nga, magkaparehong damit pa ang suot nila. So she always relies sa akin, sa mga ginagawa ko, pati damit ko, ginagaya niya. So ini-encourage ko talaga si Jilen na i-boost yung yung self-esteem niya kasi mahihain kasi talaga siya kahit nung bata siya. Napagkakamalang pangaraw silang kambal. Pero noong 2016, naisip daw ni Joey na maging isang OFW sa Singapore para mas makaipon ng pera. Talagang ako po yung unang umiyak. Nalaman ko na mag-a-abroad siya kasi lagi ako nakadepend sa kanya eh. Noong kasagsagan ng pandemya, nakaranas daw ng depression si Jilen dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng panggastos para sa kanyang pamilya. Hindi niya raw kayang nakikita ang mga anak na nahihirapan. At dahil ramdam daw ni Joey ang pinagdadaanan ng kapatid, nagpadala siya ng 50,000 para makapagpatayo sila ng maliit na negosyo, isang lugawan at silugan. Sobrang close kasi kami, so hindi naman sumagi sa isip ko na wag siya pagkatiwalaan. Dumating kasi sa point na umiyak na sa akin to, magbe-birthday siya noon, 30th birthday niya na. So sabi niya, ate, magta-30 na ako, parang walang nangyayari sa buhay ko. So maaga kasi itong nagbuntis, so maagang nag-anak. Sabi ko sa kanya, ano ba yung gusto mong gawin? Sabi niya, gusto niya daw magtinda. Since mahilig din kasi siyang magluto, like my mom. Ang tawag nga raw sa nanay nila sa kanilang lugar, legendary Mama Arlene. Yung karinderya namin sa bahay lang mismo, yun yung nagpaaral sa amin, magkapatid, yun yung malaking tulong sa family namin. Ang pinaka-specialty ni Mama, yung dinuguan at saka yung munggo. Yun yung pinaka-tumatak sa tao. Paglabas pa lang yan, sold out agad. Dati si Mama, nagtitinda yan ng Shanghai, yung lumpiang Shanghai. Naglalako kaming dalawa ng lumpiang Shanghai sa pinaka-area namin. Ayun, sumisigaw kami lumpia, tapos ako naman Shanghai. Pero bukod sa kanilang nanay, nakahiligan na raw talaga ng kanilang pamilya ang pagluluto. Actually, yung father namin marunong din magluto kasi taga Pangasinan. Tapos yung brother ko, chef siya. Yung husband ko po kasi cook din siya din sa may restaurant. Naibebenta ni na Joey at Jilen ang kanilang plain lugaw ng 15 pesos habang 30 hanggang 60 pesos naman ang may side dishes katulad ng itlog, tokwa, laman at lechon kawali. At ang pangmalakasan nilang lugaw overload ay 100 pesos na may kasama ng lahat ng side dishes. Nasa 30 hanggang 110 pesos ang kanilang silog meals na wing silog, tap silog, liempo silog, lechon silog at chick silog. 270 pesos naman ang kanilang pambatong monster silog na may kasamang tapa, tosino, liempo, fried chicken at itlog. Dahil sa pandemya noong 2020, struggle is real daw dahil kakaunti lang ang mga customers na nagda-dine-in sa kainan ni Joey at Jilen. Dahil dito, umabot sa online ang pagbebenta ni Jilen. Ang problema, pati raw siya hindi nakaligtas sa mga nanloloko sa internet. So one time, nagkaroon kami ng bogus buyer. Umorder siya sa amin ng ilang pieces yata na lugaw yun. Tapos sabi niya, pipick upin daw.
So kami, halos 2 hours na kami nag-aantay. Sabi ko, ang dami nito, sayang yung benta. Laking pasalamat daw ni Jillian noon dahil to the rescue muli si Joey. So sabi ko sa kanya, okay lang yan. After nun, pinadala ko sa kanya yung pera right away. Sabi ko, ako nabibili niyan, pamigay mo sa mga bata. Dahil nasa abroad pa noon si Joey, si Jillian ang namamalengke. Nagluluto at nagde-deliver gamit ang bisikleta. Pero nadagdagan daw ang pasakit niya noon nang nakawin ang bisikleta. Nalungkot kasi during that time, ay lang po yung ginagamit namin na pang-deliver. Aminado raw si Jillian na napanghinaan siya ng loob noon. Maging si Joey, problemado rin dahil hindi makauwi matapos magsara ang mga paliparan noong kasagsagan ng pandemya. Siyempre, pagka nai-stress siya, mas doble yan sa akin eh. Kasi kailangan ko i-handle yung stress niya, kailangan ko rin i-handle yung stress ko sa abroad at yung stress ng shop. So, ang ginagawa, kasi positive thinker kasi ako. So, hindi uso sa akin yung nega, hindi uso sa akin yung give up. Ang dating pwesto na malapit sa palengke, pinarenovate nila para mas maging komportable ang kanilang customers. Nadagdagan din ito ng isa pang branch sa Maynila na kasalukuyang minamanage ngayon ng kanilang nanay. At ang pinaka-inaasam ng buong pamilya, natupad na dahil ang OFW na si Joey nakauwi na sa Pilipinas ngayong taon. Masaya na po kasi nandiyan na po yung lakas ko na nagpapalakas sa akin lagi ng loob. Malaki rin daw ang naitulong ng social media at mga kakilala ni Joey at Jillian para mapalago ang kanilang negosyo. Sobrang laki po ng tulong nila, yung mga vloggers po natin, yung mga food vloggers natin kasi mas na lumalawak yung mga kaalaman ng tao tungkol kung saan yung masarap na food, tapos yung pag-take nila ng pictures, yung pag-review nila sa mga food. So mas nakikilala kami. Isang malaking success pa raw para sa magkapatid ang makatulong sa iba. Sa katunayan, isang beses sa isang buwan namimigay sila ng libreng pagkain sa mga bata. At dahil mahilig sa level up ideas ang dalawa, nagsimula na rin silang mag-alok ng bilao meals katulad ng palabok, pansit at spaghetti. Mula sa puhunan na 50,000 pesos, ngayon, nasa 100,000 pesos na raw ang kita ng magkapatid kada buwan. Nakakabenta sila ng isang malaking kaldero ng lugaw at 100 plato ng silog meals kada araw. Dahil dito ang nawalang bisikleta noon, napalitan na ng e-bike para sa pagde-deliver. To grind and shine, yan daw ang motto ni Joey at Jillian sa kanilang negosyo. Yung mga pinaghirapan mo, lalo na sa pagninegosyo, later on lahat yan magbubunga. Don't give up. Yun talaga. Lahat yan, trust the process. After naman yan, lahat ng focus mo, ibigay mo, huwag kang maging positive thinker ka. Siyempre, sama mo si God sa lahat ng ginagawa mo at gumawa ka ng mabuti. Everything will follow. Huwag silang matakot na sumubok. Magkaroon sila lagi ng lakas ng loob. Magkaroon sila ng inspirasyon. Maraming pagsubok ang kailangan tahakin sa pagpapatayo ng negosyo. Pero kapag kasama ang perfect cyst o the best kasangga nyo, magiging matagumpay ang isang bagay na pinapangarap at pinaghirapan. Up next, mapapayes ba tayo sa Yema? Yema spread na, pasok na negosyo raw. How true! 3,000 pesos na puhunan ng isang 21-year-old. Posible ba magkaroon ng panalong negosyo? Just you wait, Mamshis and Papshis! Ang sa Mamshi dapat always G sa mga gawaing bahay. Huwag ismuli ng mga housewife dahil kahit anong pagod ng mga yan, ang ilan nagagawa pang maghanap buhay. Wonder Woman yarn! Hello mga Momshies! Ako nga pala si Momshi Jorin, a full-time housewife and a proud negosyante. Para sa maraming ilaw ng tahanan, hindi sapat ang 24 oras sa isang araw para sa lahat ng tungkulin ng isang ina. Yan ang araw-araw na ganap ni Ma'am Shijarin sa kanilang munting tahanan. Pero si Ma'am Shijarin may energy pa raw magnegosyo. Bakit hindi napapagod ang beshi ko? Dahil gusto ko magkaroon ng extra income at matulungan ang aking husband sa aming finances, kaya nag-come up ako ng negosyong ito. Kaya kung kaya ko, kaya nyo rin!
Ang business idea ni Ma'am Jarin, nagsimula lang daw sa isang craving. Masarap na palaman, perfect na dessert at mga merienda. At siguradong benta raw sa mahihilig sa matamis. Ang hinahanap-hanap daw niya, ang nakakatululaway na Yema Spread. Wala akong mahanap sa groceries. Wala talaga akong mahanap sa kahit saan na supermarket. Kaya noon, naisipan ko, ako na lang kaya ang gumawa. Ang successful Yema Spread experiment, ipinatikim din ni Ma'am Jarin sa kanyang asawa at mga kaibigan. Ang Yemalicious Yes ng Tikimers ang nagpakumbinsi sa kanya na magtinda na rin ito. Namuhunan siya ng 2,000 pesos na galing sa naipong monthly allowance. Agad namang naibenta sa mga kamag-anak at kaibigan ng first batch ng Yema Spread at mula roon nagtuloy-tuloy na ang negosyo. Okay, masarap. Try nyo to. English, Yema, sarap. Spread the recipe naman sa ating ibang mamshis, Ma'am Jarin. Hello mga momshies! Today po ay gagawa po tayo ngayon ng homemade Yema Spread. Ibuhos ang condensed milk, evaporated milk at mga itlog sa kaldero. So, imimix po natin lahat ng ingredients. If equally mix na siya, is tsaka natin bubuksan yung ating apoy in a low fire. So, yung time duration po nito is 30 to 40 minutes. At continuous lang po ang pag-steer ng Yema Spread. Halo pa more, Mamshi! So mga momshies, ito na po. Medyo malapot na po siya ngayon. At this is ready para sa pag-cool down ng ating Yema Spread. Matapos maluto, kailangan lang palamigin ng Yema Spread ng 3 to 4 hours. So ito na po yung mga sterilized bottles. Tapos na po itong na-sterilize dahil dito po natin ilalagay ang Yema Spread. Bukod sa original flavor, gumagawa na rin ng iba pang flavor si Ma'am Jarin. Nariyan ang chocolate, mango, ube makapuno at buko pandan. Naibebenta niya ito ng 150 to 170 pesos kada bote, depende sa laki. Ngayon, kahit nasa bahay lang, kumikita si Ma'am Jarin ng 7 to 8,000 pesos kada buwan. Not bad, dahil nakapag-ambag din siya para sa renovation ng kanilang bahay at iniipon naman ang tirang kita para sa pinaplano nilang mag-asawa na early retirement. I want to be a help sa aking husband. Gusto ko po siyang tulungan when it comes sa finances. At savings na rin po sa kahit bata pa po kami ngayon, gusto ko pong magkaroon kami ng financial stability. I want to be a help para sa panahon na magre-retiro na po siya. At least po, hindi po ganoon ka-burden sa amin, sa aming mga anak in the future. Good job! Dahil dyan, burger ka sa akin! Yay! Speaking of burger, isang soon-to-be papshi ang nagtayo ng burger business na ang ipinaglalaban, unang kagat, pati agad. Wow! At ang negosyo ito, caring-carry raw ng mga mamshi. Ang 21-year-old negosyante na si BJ, dating nagtrabaho sa isang fast food chain. Dito raw siya na-inspire na magtayo ng burger stall. Matagal na raw niyang gustong magnegosyo pero walang pampuhunan. Kaya naman to the rescue ang girlfriend niyang si Dempsey at pinahiram siya ng 3,000 pesos na kapital. Bumili ng sandamakmak na raw ingredients at nagtayo ng maliit na burger stall si BJ. Pero napanis lang daw ang mga ingredients dahil walang bumili sa kanya. Ang 3,000 pesos na puhunan naglaho na parang bula sa loob lang ng 3 araw. Pero ika nga, life must go on. Kaya sumugal ulit si BJ. Pero this time, mas maliit na halaga na. Yung 700, pinaikot ko po ulit. Kumbaga susubok uli ako. Tapos nung unang try pa lang po, ayun, pumatok po agad yung burger namin. Sold out agad. Yung second day, third day, yung puhunan po na 700, bumalik agad sa amin. Mula noon, kapag may bagong produkto, hindi na siya naglalabas agad ng malaki at inuubos daw muna nila ang dating supply bago mag-restock ulit. Unti-unti dinagsa ng tao ang burger stall at nagdag din ng iba pang burger products si BJ. Ang pinagmamalaki raw niya sa kanyang burgers, ang Tina Giant Burger na mas malaki pa sa plato. Ikang the bigger the better. Ibinebenta nila ito ng 270 pesos at pwede raw paghatian ng 4 hanggang 6 na tao. Kung susumahin, nasa 45 to 68 pesos lang ang babayaran ng kada kakain. Masarap po and sulit.
Sobrang laki ng patty and malaman. Hindi siya katulad ng mga regular patties. And sulit siya sa presyo. Pwede siya magtutropa. Sobrang sarap ng patty, nanunuot yung lasa. Ang sikreto ng malaman at malasang patty, ibubunyag na. Mga mamshi, bali tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng affordable at masarap na homemade patty na siguradong kayang-kayang gawin ninyo sa mga bahay ninyo. Sa mixing bowl, paghaluhaluin lang ang ground beef, asin at paminta, garlic powder, breadcrumbs, harina at saka lagyan ng itlog. Halu-haluin lang hanggang sa manuot ang mga pampalasa sa ground beef. Bukod sa Giant Burger, meron din silang double patty burger na pinangalanang Icaris at triple patty burger na tinatawag na Macari. Look at the cheesy goodness, mga mamshi! Meron na rin silang mga inumin tulad ng iced coffee, fruit teas at chocolate drinks para kumpleto ang food trip experience. Ang pagsusumikap ni BJ para sa binubuong pamilya, kasama si Dempsey at ang kanilang magiging baby. Swerte raw sa kanyang buhay ang kanyang mag-ina. Gusto kong mapalago siya para yung mga needs ng asawa ko, yung baby ko, mabigay ko. Siyempre sa future, itong business ipapasa ko rin po sa anak ko. Kaya gusto ko siyang mapalago agad, gusto ko siyang maging successful. At bukod sa mag-ina ni BJ, mukhang may forever din siya sa burger. Dahil ang pinagsusumikapang negosyo, kumikita ngayon ng 15,000 to 20,000 pesos kada buwan. Kahit na kumikita na, hindi pa rin nakakalimutan ni BJ ang kanyang ultimate goal. Gusto ko pa rin mag-aral. Kumbaga, goal ko yun. Pag napalago na, mag-ano na lang ako. Tsaka na lang ako mag-aaral. Kaya para sa mga nagdadalawang isip pang magnegosyo dahil maliit pa ang puhunan, ito ang munting payo mula kina Mamshi Jarin at BJ. You start kung ano yung meron sa inyo. Kahit maliit po yan, you have to start small. Makikita niyo po yan, yung progress, yung improvement. Sa pagnenegosyo po, hindi mo naman kasi kailangan ng malaking kapital. Start ka lang sa maliit. Kasi kapag sa maliit, kahit ilang beses kang mag-try, okay lang. Yung 1,000 lang, taya mo. Tapos kapag hindi nag-work, may 4,000 ka pa. So taya mo uli yung 10,000. Tapos malay mo sa pangatlong taya mo, doon na mag-work yung business na gusto mo. Kahit maliit ang puhunan, basta samahan ng diskarte, pagpupursige at malaking tiwala sa sarili, kayang-kaya itong mapalago at mapalaki. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.